Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong patungkol dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita. Kahapon nga lang po ay muling binalikan nito sila ka-business. Ito mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Medyo may katagalan din bago tayo nagkaroon ng update ulit dito sa mag-inang ito. At ito nga guys, pagdating dito nila ka-business sa bahay na tinutuluyan nitong sila Nanay Marita at Kuya Jonathan ay wala sila dito. At ang sabi ng mga kapitbahay ay umalis nga daw po ito at namamalimos. Alam naman natin lahat guys na ito talaga yung trabaho nito si Kuya Jonathan at Nanay Marita. Ang pumesto dun sa labasan nila at mamalimos. Kumbaga ito yung pinagkukunan nila ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod dun sa ibinibigay nila ka-business dito. At ito na rin yung ginagawa nilang libangang mag-ina. Yung pamamalimos. At yun nga, dahil wala dito sila Kuya Jonathan at itong si Nanay Marita, ay ipinasundo nila ka-business ito kay La Intoy at Bay Papaya. At habang nag-aantay dito sila ka-business sa mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita, ay may mga sinabi yung mga kapitbahay nila Kuya Jonathan at Nanay Marita. Na itong si Nanay Marita nga daw po ay nung isang araw lang ay nawalan ng malay. At ang dahilan ay yung matinding pagtatalo nilang mag-ina. Sinagot-sagot daw nito si Kuya Jonathan itong si Nanay Marita na umabot nga daw sa naghihiyawan ng mga ito hanggang sa tuluyan niya na nawala ng malay ito si Nanay Marita. Buti na lang at may kapitbahay sila na nagmagandang loob para tulungan sila. Tinulungan ng kapitbahay itong mag-inang ito para makarecover ulit ito si Nanay Marita. At ito nga guys, nung dumating na itong si Kuya Jonathan at Nanay Marita kasama nitong si Intoy at Bay, ay papalapit pa lang ang mag-inang ito ay napaiyak na itong si Nanay Marita. Umiiyak na agad ito. At ang sabi nga ni ka-business ay huwag siyang umiyak dahil makakasama sa kanya. At dito ay agad din sinabi nito si Kuya Jonathan na itong si Nanay Marita nga daw ay inatake. Kumbaga kamunti ka na daw itong si Nanay Marita. At dito din ay sinabi ni ka-business na alam na niya
yung mga nangyari. Dahil nasabi na sa kanya ng mga kapitbahay nga nito sila Kuya Jonathan. At dito'y sinabihan ni Kabisnes na di ba ang bilin ko sa'yo, ang bilin namin sa'yo, ay wag na wag mong sasagutin ang iyong ina. Dahil nga may karamdaman itong si Nanay Marita. Dahil nga ito'y stroke patient. At kung ito'y sasagot-sagutin itong si Kuya Jonathan, ay pwedeng may mangyaring masama dito kay Nanay Marita dahil sa sobrang sama ng loob. Dahil syempre, ikaw ba naman ang sagot-sagutin ng anak mo? Kumbaga, ang ipinapaunawa dito ni Kabisnes ay itong si Nanay Marita ay kailangan ng extra pang-unawa. Kahit pa sabihin nating mali na siya sa kanyang iginigiit, ay dapat lang naunawain na lang natin siya. Para nga makaiwas sa posibleng kapahabakan na mangyari dito pag ito'y tuluyang sumama ang loob. At yun na nga yung nangyari. Nawala ng malay itong si Nanay Marita dahil sa sobrang sama ng loob dito kay Kuya Jonathan. Kaya lang, ito kasi mga ganitong pangaral ni Kabisnes dito kay Kuya Jonathan, ay alam naman natin na hindi niya ito basta-basta pinakikinggan. Dahil kung tutuusin, napakarami ng beses na pinangaralan nila Kabisnes itong si Kuya Jonathan patungkol dito, maging sa paglilinis ng kanilang bahay at maging sa paglilinis ng kanilang mga katakatawan. Pero wala pa rin. Ganun pa rin. Oo lang siya, pero hindi din niya gagawin. Dahil ang katangian nito si Kuya Jonathan, yung sarili lang niyang paniniwala, ang kanyang pinaniniwalaan. Yung sarili lang niyang katwiran, ang kanyang pinapanindigan. Oo lang siya, sasang-ayon lang siya, pero hindi kanya susundin. At dito nga guys, dahil nga doon sa pangyayaring ito na nabalitaan ni Kabisnes dito kay Nanay Marita, ay isang suggestion ang binitawan nitong si Kabisnes dito kay Nanay Marita at dito kay Kuya Jonathan. Na ano kaya kung itong si Nanay Marita ay dalhin na lang nila sa home for the agent. At ang sinabing ito ni Kabisnes ay kaagad naman sinang-ayunan nito si Nanay Marita. At maging ganun din itong si Kuya Jonathan. Sumang-ayon din dito si Kuya Jonathan sa ideyang ito ni Kabisnes. Na itong si Nanay Marita nga ay ilagak na lang nila sa home for the agent. At ang sabi nga nito si Kuya Jonathan ay wala pa man dito sila Kabisnes, ay napag-usapan na nila mag-ina yon at pumayag na nga ito si Nanay Marita. Siguro, nahihirapan na rin ito si Nanay Marita sa ginagawang pag-aalaga sa kanya ni Kuya Jonathan. Dahil alam naman natin na ito si Kuya Jonathan ay bukod sa tamad na, ay halos wala pa siyang alam pagdating sa kalinisan. Nakita naman natin yan guys, sa mahaba-haba na ring panahon na ibinablog itong dalawang mag-inang ito nila Kabisnes. Kaya marahil ito din yung nagtulak dito kay Nanay Marita para pumasok sa kanyang isip ang desisyong yon na siya ay magpaampon na lang sa home for the agent. Alam niyo guys, kung tutuusin, hindi na naman sana nila kailangan to eh. Hindi na naman sana kailangan mapunta nitong si Nanay Marita sa home for the agent. Kung naging kontento lang sila nung panahong sila nandun kay Kabisnes. Na kung tutuusin nga para sa akin, mas maayos pa ang lagay dito ni Nanay Marita, nito mag-inang ito, dito kay Kabisnes, kumpara dun sa dadalhin si Nanay Marita dun sa home for the agent. Oo, alam natin na maaalagaan doon si Nanay Marita. Maaasikaso na maayos. Pero siguro naman nakita natin kung papaano inasikaso ng mga EMS itong si Nanay Marita. Mula sa pagpapaligo, pagpapakain, at pagbabantay dito. Nakita natin yan. Kaya lang,
Sa kabila nga ng mga ginawang kabutihan ng mga EMS dito, kay Nanay Marita at kay Kuya Jonathan, at maging ng family ka business, ay nasabihan pa ni Kuya Jonathan itong mga EMS at ang buong ka-business team na mga plastic. At ang palusot dito ni Kuya Jonathan ay kaya lang daw niya nasabi yun ay kasi bubo siya. Hindi daw siya marunong mag-isip. At sinabi pa nga niyang tatanga-tanga siya. Kaya sabi nga dito ni ka-business ay hindi ka bobo. At hindi totoong ikay tatanga-tanga at hindi ka marunong mag-isip. Hindi yun totoo. Dahil naisip mo nga yun eh. Naisip mo nga sabihan ang mga EMS at ang ka-business team na mga plastic eh. Para sa akin guys, totoo yun. Totoo yung sinabi ni ka-business. Hindi bobo itong si Kuya Jonathan. Hindi ito tatanga-tanga. Hindi ito wala talagang alam. Oo, siguro may kakapusan siya sa pinag-aralan. Dahil alam naman natin na hindi talaga siya nakapag-aral. At ang sabi niya parang grade 2 lang yata siya. Hanggang doon lang yung inabot niya. Pero kahit siya walang pinag-aralan guys, hindi siya bobo. Magaling nga ito mag-isip eh. Ang galing nga niya magpalusot eh. Para sa isang bobong tao, makakapagpalusot ka ng mga ganon? Hindi. May pagkaisip, bata lang siya. Pero hindi siya bobo. At hindi rason ang wala kang pinag-aralan para ikay maging taka o bobo. Dahil sa totoo lang guys, napakarami kong kakilala na wala talagang pinag-aralan. No right talaga. Sa probinsya namin, maraming katutubo dyan na hindi talaga nakaapak ng paaralan. Pero hindi sila ganyan mag-isip. Kaya para sa akin, hindi rason ang wala kang pinag-aralan para mo masabing ikay tatanga-tanga at bobo. Ang totoo kasi dito, ang katangian nito si Kuya Jonathan ay masyado siyang judgmental at sobra siyang nega kung mag-isip. Yun yung totoo. Kumbaga tila wala siyang tiwala sa mga tao sa paligid niya. At wala siyang ibang pinaniniwalaan kundi yung sarili niya. Na kahit mali na, ay yung pa rin yung kanyang igigiit. At saka yun nga, hindi siya makontento o hindi sila makontento mag-ina kung ano na yung meron sila. Na kung tutuusin nga, sabi ko nga, napakaganda na ng tayo nila dito kay Laka Business. Pero dahil sa sinasabi nilang hindi sila komportable dito, hindi sila masaya dito, at dito sila masaya sa dati nilang lugar na tinutuluyan, kaya yun yung naging desisyon nila. Ang bumalik dun sa dati nilang lugar na tinutuluyan. Tapos ngayon, yan, naramdaman nila kung ano yung consequence ng kanilang ginawang pabigla-biglang desisyon. At ito nga, nalip na napakaganda na ng tayo nila doon kay Laka Business, naalagaan ng maayos si Nanay Marita, napapakain ng ayos, ay binaliwala nila lahat yun. Hindi nila ina-appreciate yun. Kaya ito, ang kauuwian nila ngayon. Itong si Nanay Marita ay ilalagak sa Home for the Agent. Na kung tutuusin yun din naman yung gusto nito si Nanay Marita. Sa bagay, hindi naman masama yung guys eh. Kung tutuusin nga, mas mapapaigi pa doon si Nanay Marita kisa dito sa silang dalawang mag-ina magkasama. Kaya lang, kumpara dito sa nandito sila kay Laka Business, ay higit na mas maigi sila dito kay Laka Business. Tapos eto pa nga, yung TV nila na ibinigay ni ka-business ay isinala nila. At ang katwiran nito si Kuya Jonathan, ang nakakatawang katwiran nito si Kuya Jonathan, ay kasi daw hindi sila binabalkan nitong sila ka-business na matagal na panahon. Kaya naisanla niya yung TV niya. Para bang yung pagkakasanla ng TV ay kasalanan pa nila ka-business. Para bang sila ka-business pa ang naging dahilan kung bakit niya naisanla yung TV. Kaya nga sabi dito ni ka-business,
Ipinaunawa ulit ni ka-business dito kay Kuya Jonathan. Kahit ilang beses na nga niya itong nasabi. Na itong sila Kuya Jonathan at Nanay Marita ay hindi nila obligasyon. Kumbaga ang ginagawa nilang pagtulong ay dahil sa gusto lang nila itong tulungan. Dahil nagmamalasakit sila sa kanila mag-ina. At hindi yun obligasyon. Ay tila ba ang pinapalabas dito ni Kuya Jonathan ay obligasyon nila ka-business na tulungan sila. Kaya dito pa lang sa mga binibitawang salitang ito ni Kuya Jonathan, dito natin masasabi na ang hirap talagang paliwanagan nito si Kuya Jonathan. Na hindi siya marunong umunawa doon sa paliwanag ng ibang tao. At yung sarili lang niya ang kanyang pinapaniwalaan. Kasi paulit-ulit na lang Paulit-ulit na lang ang sinasabi sa kanya. Pero kung ano yung nasa isip niya, yung katwiran niya, yun pa rin ang pilit niyang iginigiit. Ayaw naman magpa-check up. Dahil ang tingin niya ay wala naman siyang sakit sa pag-iisip. Pero kitang-kita naman natin guys, sa ikinikilos at sa mga pananalita niya, ay kitang-kita naman natin. Kumpirmado yan na may pinagdadaanan ito si Kuya Jonathan na hindi talaga normal ito mag-isip. Sa bagay, yung simpleng pagpapapustiso nga ang feeling niya nilalaso na siya. Ang feeling niya, mamamatay na siya. Diba? Ganyan ka-nega mag-isip itong si Kuya Jonathan. Kaya ito nga, yung sabi niya, na pag itong si Nanay Marita ay dinala sa Home for the Agent, ay gusto niya na bumalik siya dito kay Laka Business. Biniro nga siya dito ni Ka Business na sinong may sabi na babalik ka sa amin. Kumbaga sinong may sabi natatanggapin pa siya dito sa Ka Business family. Pero alam naman natin na itong sinabing ito ni Ka Business ay biro lang. At sinabi din naman niya ni Ka Business sa vlog. Alam naman natin na kahit anong nagawang pagkakamali nito si Kuya Jonathan at kahit gaano ito kapasaway, ay dalawa pa ring palad na tatanggapin ito nila Ka Business. Kilala naman natin yung si Ka Business na dyan ay walang masamang tinapay. Sa kanila, kung kinakailangan nila magtiis, kung kinakailangan nila magsakripisyo, ay handa nilang gawin para makatulong lang sila sa ating mga kababayan. Nakatulad nga nito si Kuya Jonathan. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po ay nagustuhan nyo po itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po do sa patuloy pong sumusuporta at wala pong sawang nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, ma'am. At yun, patuloy po ako nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa nyo pong pagsuporta at sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga video. At shout out din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shout out po sa inyo, ma'am, at maraming salamat din po. At ganon din po dito kay MK Inday Okray. Shout out po sa inyo. At syempre ganon din dito sa mga kasamahan kong reactor na sila Taong Gala, Mamplers Channel, Katangay PLC, Kalingap Turak, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Kamix Vlog. Shoutout po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan,
kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.